Habang busy ngayon ng mga Pinoy sa pag-unfriend dahil sa issue ng pag-aresto sa dating President Rodrigo Duterte at sa isa pang issue na tungkol sa pagsaboy ng asin sa isang groom na nagayuma raw, ay meron pang isang pinagpipiestahan ng mga Pinoy. Ito ay malaking issue ngayon sa South Korea dahil ang involved sa isang malagim na pangyayari kailan lang ay isang sikat na aktor. Kung napanood nyo na ang My Love from the Star, It's Okay Not to Be Okay at ang Queen of Stars ay maaring kilala nyo ang tinutukoy ko. Isa ako sa talagang naging tagahanga ni Kim So Yoon dahil na rin bukod sa siya ay napakagwapo ay magaling din siyang umarte. Ngunit hanggang sa umingay ulit ang pangalan niya ngayon sa social media hindi dahil sa may bago siyang palabas, kundi dahil sa pagkakasangkot niya sa pagkasawi ni Kim Seron na kailan lang ay tinapos ang lahat dahil sa matinding depresyon. Nagsimula ito sa paglabas ng auntie ni Kim Seron sa isang YouTube channel na talagang nagbigay ng nakakagulat na mga revelasyon at isa na dito ang paglabas ng ilang pictures ni Soyun at Seron na kung saan tila masyado silang madikit sa isa't isa. Umani ito ng sari-saring komento sa netizens. May iba na nagsabi na, "So they are planning to pin the blame on Kim So-yoon. The whole country of Korea is responsible for Kim Seron's death. Now they want to shift the blame so that they can find new person to hate. This is madness." At meron pang isang nagsabing, "First of all, he should be charged for dating a minor. I like him but he left the poor girl to go through without even helping her. He's such a coward." Habang iba ay nagtatanggol naman kay Kim So-yoon, sila ay nagsabi na, "You cannot blame Kim So-yoon, maybe it's the management who actually takes the fault." Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Bakit nasasangkot ang isang aktor na may magandang imahe sa industriya at paano siya nilaglag ng isang sikat na media outlet sa South Korea? March 11, 2025, may lumabas na balita na lubhang nakakagulat tungkol kina Kim Seron at Kim So-yoon. Pagkatapos ng ilang pagsasaliksik, lumabas na medyo komplikado ang kwento. Isang bagay na gusto kong linawin, hindi ko sinasabi na ito ang katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang totoo, pero ito ang nakakalat online at gusto kong iparating ito sa inyo ng walang labis at walang kulang at hindi kayo magkaroon ng maling akala. Ang issue na ito ay nagmula sa isang YouTube channel na tinatawag na Garosero Institute. Ito ay isang napakaingay at kontrobersyal na YouTube channel sa Korea dahil sa ito ay isang political channel. Mas madalas silang nagpapahayag ng mga political messages pero itong mga nakaraang panahon, madalas din silang nagbabalita tungkol sa mga maiinit na balita, lalo na ang mga may kinalaman sa mga artista o mga sikat na tao sa Korea. Ang unang naglabas ng ingay tungkol kay Kim Seron ay ang channel din na ito. Ang ingay tungkol kay Kim So-yoon ay isa rin sa mga mahalagang balita mula sa channel na ito. At ngayon ang ingay tungkol sa dalawa ay nagmula rin sa channel na ito. Hindi ko sinasabi na maganda ang channel na ito pero hindi ko rin masasabi na masama ito. Kaya gusto kong malaman nyo ang buong kwento kung ano talaga ang nangyayari. Noong March 10, 2025, nag-livestream ang channel na ito at nag-upload din ng video sa kanilang YouTube channel na nagsasabing si Kim So-yoon ay may kinalaman sa pagkasawi ni Kim Seron. Ito ang sinasabi ng channel na ito at ng kanilang source. Ang source na dinala ng channel ay walang iba kundi ang tiyahe ni Kim Seron. Sinubukan nilang kontakin ng mama at papa ni Kim Seron pero gusto nilang baguhin ang kanilang boses. Ayaw nilang marinig ang tunay nilang boses. Kaya nag-decide silang i-upload ang boses ng tiyahin niya. Dahil sabi ng tiyahin, wala siyang pakialam kung malantad ang boses niya sa YouTube. Ngayon ipapaliwanag ko isa-isa ayon sa pagkasunod-sunod. Una, noong November 19, 2015, iyon ang unang araw, sabi nila na nagsimulang mag-date sina Seron at So-yoon. Nung panahon na iyon, 15 years old pa lang si Seron, habang 27 years old naman si So-yoon. Kaya may 12 na taong agwat sila at sinasabing nagsimula sila mag-date noong panahong iyon. 4 na taon pagkatapos, noong November 2019, nagbuka si So-yoon ng isang entertainment agency na tinatawag niyang gold medalist. Sabi nila, otomatikong sumali rin ang nobya niya noong panahon na iyon at ito nga ay si Kim Seron. At nagkataon naman na malapit na matapos ang kontrata ni Seron sa dati niyang entertainment agency kaya dahil sa sitwasyon, nagdesisyon si Seron na lumipat sa gold medalist.
Ayon sa pamilya ni Seron, hindi lang bilang artista kaya pumasok si Seron sa gold medalist, kundi tumulong din siya sa casting, sa paghahanap ng mga bagong aktor na maaring i-debut at tumulong din siya sa visual directing. Kaya kung may aktor na ilalabas kung anong image ang kailangan, iyon daw ang hinahanap ni Seron para mas mabilis na magtagumpay ang gold medalist. Lahat ng sinabi ko ay batay sa impormasyon mula sa YouTube channel, pero ang problema ay nangyari ito noong May 2022. Ito ang panahon na nagmaneho si Seron at nabangga ang isang box ng kuryente na nagdulot ng malaking ingay at malaking pinsala sa lugar ng Gangnam. Dito lumabas na lasing si Seron habang nagmamaneho, kaya nakasuhan siya ng DUI. Dahil dito bumagsak ng husto ang image ni Seron at pagkatapos noon parang hindi na siya lumabas sa mundo ng entertainment sa loob ng ilang panahon, mga 7 buwan. Pagkatapos noon, December 2022, tinanggal na ng gold medalist si Seron sa kumpanya at mga 1.5 taon pagkatapos noon ay maraming pangyayari na kailangan nating isa-isahin. Una, noong March 2024, biglang nagpadala ng isang notice kay Kim Seron na humihingi ng kabayaran o kailangan niya magbayad sa utang na 700 million Korean won. At pagkatapos noon, dahil nagulat si Seron, sinubukan niyang tawagan si Soyun. Sabi niya, hindi sinagot ni Soyun ang tawag, kaya parang ito'y umiiwas. Kaya sinubukan ulit ni Seron na tawagan si Soyun gamit ang numero ng cellphone ng kanyang pinsan. Pero hindi pa rin ito sumagot. Pagkatapos noon, ang sumunod na pangyayari ay biglang may mga reporter na tumawag sa cellphone ng pinsan ni Seron at nagtanong, si Kim Seron ba ito? Dahil dito pinaghihinalaan ng pamilya ni Seron na ipinamahagi ni Soyun ang numero ng cellphone ni Seron. Noong March 23, nagdesisyon siyang mag-upload ng photo story na naging sobrang viral. Sabi niya, ang layunin niya sa pag-upload nito ay hindi para ipakita na nagmamahalan sila ni Kim Soyun, kundi mas para hilingin kay Kim Soyun na kausapin na siya. Iyon ang pahayag niya ayon sa kanyang auntie. At noong March 24, kinabukasan, nag-aayos na si Kim na parang isang sulat na gusto niyang i-upload sa Instagram pero hindi niya ito na i-upload. At sa YouTube channel na Garosero Institute, ipinakita nila ang mensahe na halos o gusto na sanang i-upload ni Kim Seron pero hindi nga niya nagawang i-upload. Sa video, inangkin ng tiyahin ni Kim Seron na ang yumaong aktres ay nasa isang matagal at lihim na relasyon kay Kim Soyun. Ayon sa alegasyon, nagsimula ang kanilang relasyon noong November 19, 2015 at nagtagal ito hanggang July 7, 2021 na magsimula umano ang kanilang pag-iibigan. Si Kim Seron ay 15 years old pa lamang, samantalang si Kim Soyun ay 27 years old. Lalo pang lumala ang kontrobersya nang kumalat ang ulat na balak sanang isapubliko ni Kim Seron ang kanilang relasyon sa social media noong March 2024. Gayunpaman tinanggal niya ang post sa hindi malinaw na dahilan. Lumabas din ang haka-haka na lumayo si Kim Soyun sa kanya matapos ang DUI scandal nito noong May 2022 na nagdulot na matinding pagbagsak sa kanyang karera. Isa pang mabigat na paratang laban sa gold medalist ay ang di umano'y paggigipit nila kay Kim Seron upang bayaran ang 700 million Korean won bago siya pumanaw. Lalo pang lumakas ang espekulasyon dahil sumakabilang buhay si Kim Seron noong February 16, 2025, mismong araw ng kaarawan ni Kim Soyun. Sa video, sinabi ng YouTuber, gusto ni Kim Seron na ipahayag ang kanyang katotohanan, pero pinatahimik siya. Naghahanda siyang ilantad ang 6 na taong relasyon nila ni Kim Soyun pero napilitan siyang burahin ng lahat. Mabilis na kumalat online ang mga akusasyon na nagdulot ng matinding diskusyon sa pagitan ng mga fans at publiko. Bukod doon, ayon sa pamilya ni Seron, marami pa silang litrato na makakapagpatunay na talaga magkasintahan sina Seron at Soyun sa loob ng 6 years. At kasabay nito, binanggit din nila ang 2 reporter na lubhang kinamumuyaan bilang masamang tao. Sabi nila, ang una ay ang reporter na nagngangalang Lee Jin-ho na mayroon ding YouTube channel. Ang taong ito, sabi nila, ay lagi sumusubaybay sa mga kilos ni Seron at kapag may ginagawa si Seron ay lagi siyang gumagawa ng video sa YouTube para siraan siya. Kaya nung nagsimula magtrabaho ng part-time si Seron sa isang cafe ay sasabihin niyang ayan si Seron nagpapanggap na nagtatrabaho ng part-time sa cafe. Peke ito, panluloko lang ito. Hindi naman talaga siya nagtatrabaho, malamang nagpakuha lang ito ng litrato tapos hindi na nagtrabaho. Ang entertainment reporter ay talagang kinamumuyan. Dagdag pa, pinaghihinalaan ng kanyang pamilya na may nagbabackup kasi kapag siya ay gumawa ng video, ang nilalaman nito ay talagang kitang isinulat ng iba't ibang reporter
na nagtatrabaho sa mga online news site. Kaya parang hindi lang siya kundi may mga taong nasa likod niya at pinaghinalaan ng pamilya na ito ay ang gold medalist. Sinabi rin nila ng isa pang reporter na nagngangalang Kang Kyung-yoon mula sa SBS ay nakisali rin sa paninira ng kanyang pangalan. Dagdag pa rito, may isang bagay na medyo nakakagulat. Sabi nila noong araw ng burol ni Seron, tinawagan ni Lee Jin-ho ang tatay ni Seron at tinanong, "Kamusta na po kayo ngayon, tatay, matapos mawala ang inyong anak?" At syempre lahat ng ito ay pahayag mula sa tiyahin ni Seron. Kaya hindi natin alam kung ito ba ay totoo o kasinungalingan. Dahil hindi natin alam ang katotohanan, wala ring ebidensya, pero ito ang kanilang sinasabi. Siguro naalala nyo noong natagpuang wala na si Seron ay binago niya ang kanyang pangalan. Sabi nila ginawa iyon para makapagtrabaho si Seron sa cafe o flower shop. Kasi kung hindi niya babaguhin ang pangalan niya, sa tuwing makakakuha siya ng trabaho, parang di ba ikaw si Kim Seron na nagmaneho ng lasing noon? Ganun ang sinasabi ng mga tao. Kaya pinalitan niya ang kanyang pangalan. Pero kahit pinalitan niya ang kanyang pangalan, patuloy pa rin itong ginagawaan ng content. Kaya parang nabubuhay si Seron sa impyerno. Ayon pa sa kanyang tiyahin, sinabi niya na ang pagmamaneho ni Seron ng lasing ay isang malaking pagkakamali. Pero sinabi niya na talagang sinubukan ni Seron na bayaran ang pinsalang kanyang nagawa. Pero kahit ganoon, parang patuloy pa rin siyang hinahabol para mas mahirapan siya. Tukol naman sa nasabing YouTube channel, may bumabagabag sa akin. Una naglabas sila ng litrato na hindi pa nailalabas dati. Ito ang picture na in-upload ni Seron noon na magkadikit ang pisngi nila ni Soyun. Ngayon ipinakita ng Garosero ang litrato na ito. Pinaniniwalaan na ang pamilya niya ang nagbigay, hindi nila alam ang eksaktong taon. Pero pinaniniwalaang kuha rin ito noong 2016 na nagpapakitang hinahalikan ni Kim Soyun ng isang estudyante ng junior high school. Ito ang unang impormasyon na kanilang ibinigay na talagang masasabing nakakagulat sa maraming tao. Pangalawa, ang isyu ng petsa ng pagkasawi ni Seron at ang petsa ng kaarawan ni Kim Soyun. Kung titignan sa Google, ang petsa ng kaarawan ni Soyun at ang petsa ng pagkasawi ni Seron, ito ay pareho. Hindi natin alam kung nagkataon lang ito o ano, pero ang sinabi ng Garosero ay hindi pumunta si Soyun sa burol ni Seron. Si Wonbin naman na nakakilala kay Seron sa pamamagitan ng pelikulang Man from Nowhere ay pumunta roon. Siya pa nga raw ang unang dumating pero hindi raw pumunta si Kim Soyun. Sa channel na iyon sinabi rin nila siguro may magtatanong kung bakit kailangan pumunta roon ni Kim Soyun. Kahit na hindi sila magkasintahan o walang relasyon, espesyal si Seron, dating artista na dating nasa ilalim o dating miyembro ng gold medalist, diba? At si Kim Soyun bilang boss ng kumpanya, dapat lang na dumalaw. Bakit hindi siya dumating at pagkatapos ng isang linggo, pumunta pa siya sa isang party? Hindi issue ang petsa ng pagkasawi pero bakit hindi siya pumunta sa burol? Dapat kaya niya at bakit hindi? Yan ang isa sa mga tanong na ibinato ng Garosero Channel. Ang huli ay ang issue ng text o SMS na maaring kumalat na at isinali na ng maraming social media pero ibabahagi ko ang nasa wikang Tagalog. Nakasulat dito na ang mensahe ay pinadala noong March 19, 2024, 5:01 ng hapon. Kung titignan ng mga pangungusap, isang bagay na agad kong napansin ay parang malapit si Seron kay Kim Soyun. Hindi natin alam kung talagang malapit sila o hindi. Kasi sa paraan ng pagpapahayag ng mga pangungusap, ito ay isang informal na paraan ng pagsulat. Sa Korean, alam na nating ang anyong seo ay formal dahil meron itong yo. Kung walang yo, ibig sabihin ito ay informal. Ang anyo ay informal. Ang anyong seo ay formal. Batay sa mensahe dito, ipinadala ni Seron ang mensahe sa informal na paraan at ito ay maaari lamang ipadala sa mga taong masasabi mong malapit sa iyo. Kaya ang tiyak, ang mensahe na ito ay sinulat sa informal na paraan. Sabi dito sa Tagalog, "Hi, si Seron ito, natanggap ko na ang abiso at sinabi nilang kakasuhan nila ako. Sabi niya, bibigyan nila ako ng mas maraming oras, kaya pinagsisikapan kong makabalik sa trabaho at bayaran ng utang mula sa bawat proyekto. Wala talaga akong balak takasan nito pero kung gusto mong bayaran ko agad ang 700 million Korean won ngayon, ay hindi ko talaga kaya. Hindi dahil ayaw kong magbayad, kundi dahil wala akong kakayahan sa ngayon. Pero kailangan ba talagang humantong ito sa kaso? Sana maunawaan mo at bigyan mo pa ako ng konting oras.
pakiusap ni Kim Seron sa di umano'y mensahe kay Kim So-yoon. Gayunpaman hindi sumagot si Kim So-yoon. Ang kanyang agency na gold medalist na siya mismo ang may-ari ay nakakaranas din ng matinding batikos dahil maraming naniniwalang pinagsamantala nila si Kim Seron sa kabila ng umano'y dating relasyon nito kay Kim So-yoon. At kung titingnan nyo ang litrato kung saan hinahalikan ni Kim So-yoon ng pisngi ni Seron, lahat ng ito ay may logo ng Garosero Institute kasi sinabi nila na ayaw nilang gamitin ng mga reporter ang litrato na ito at baguhin ang opinyon ng mga tao. Kaya sinadya nilang ipakalat ito na may logo ng Garosero. Matapos ang nakakagulat na pagsisiwalat noong March 11, 2025, inanunsyo ng Garosero Institute ang isa pa nilang livestream noong March 12, 2025, 7 p.m. oras sa Korea. Ang pamagat nito ay nakakagulat. Mahal kita, Kim Seron. Isang liham mula kay Private Kim So-yoon. Bago ang nakatakdang livestream, hayagang hinamon ng Garosero sina Kim So-yoon at Dispatch. Sabi nila, ngayon muli kaming napipilitang ilabas sa publiko ang mga nakakagulat na larawang ito. Ang pamilya ni Kim Seron ay walang ibang hinihingi kundi ang taus-pusong paghingi ng tawad mula kay Kim So-yoon. Nagkamali ng malaki ang Dispatch sa kanilang ulat. Tingnan ninyong mabuti ang bahaging may pulang bilog sa mensahe. Ang cellphone na iyan ay pag-aari ni Kim So-yoon. Ang mensahe ay mula kay Kim Seron pero ipinadala niya ito gamit ang cellphone ng kanyang pinsan. Sa lahat ng panahong ito, maaring hindi nabasa ni Kim So-yoon ang mensahe noong araw na iyon, ngunit malinaw na pinapakita rito na nabasa niya ang mensahe noong March 19, 2024. Dagdag pa ng Garosero Institute, alam niyo ba kung bakit nakakatakot si Kim So-yoon? Matapos siyang makita ang mensahe, agad niya itong kinuhanan ng screenshot at ipinadala sa Dispatch, isang media outlet na mahilig kumampi sa mga mali. Pero Dispatch lang ba ang pinagbigyan niya? Bukod sa Dispatch, pinadalahan din niya si YouTuber Lee Jin-ho at SBS reporter Kang Kyun-yo. Lahat sila ay konektado. Humingi ng tulong si Kim Seron kay Kim So-yoon pero sa halip na sagutin siya, ibinigay pa ang numero ng kanyang pinsan sa mga mamamahayag. Ang nakakakilabot na katotohanan tungkol kay Kim So-yoon ay malalantad. Bukod sa mga larawan, inilabas din ang isang sulat kamay na liham mula kay Kim So-yoon para kay Kim Seron na isinulat niya nung nasa military pa siya. Sa liham na ito, ipinahayag ni Kim So-yoon ang kanyang nararamdaman kay Kim Seron. Binahagi ang mga personal na sandali mula sa kanyang panunungkulan at muling pinagtibay ang pagmamahal niya sa aktres sa kabila ng distansya. Ang nilalaman ng sulat na isinalin sa Tagalog ay, June 9, 2018. Seron, ang ganda ng panahon ngayon, medyo pagod ako pero ayos lang kahit magbantay mag-isa. Seron, umupo ako sandali at nag-enjoy sa isang masarap na inumin. Ang saya ng pakiramdam ko ngayon. Pagpasok ko, pinili ko ang pinakakomportabling upuan para sa sarili ko. At ngayon nasa dulo ako ng liham na ito. Mahal kita, Seron. Mula kay Private First Class Kim So-yoon na malayo sa iyo. Ang revelasyong ito ay lalong nagpasiklab sa kontrobersya, kaya't marami ang sabik na malaman kung ano pa ang pribadong detalye na mabubunyag sa mga susunod na araw. At doon natatapos sa mga karagdagang impormasyon na maaring isiwalat sa ngayon. At bukod dito, maraming kumakalat na impormasyon sa Twitter na kung tutuusin ay parang may laman o totoo. Pero mahirap magdagdag ng kwento at naiintindihan ko na masyadong sensitibo ang issue. Kaya ang lahat ng mga sinasabi sa video na ito ay inilabas batay sa Garosero Institute YouTube channel. Kung sakaling may lumabas na update ay agad ko kayong babalitaan. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!